Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Ang papahayag natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 2, verses 41 to 52. Pumupunta taon-taon sa Jerusalem ang mga magulang ni Jesus para sa piyesta ng Paskwa. Kaya't nang maglabindalawang taon na siya, umahon sila tulad ng nakaugalian para sa pagdiriwang. Subalit nang umuwi na sila pagkatapos ng araw ng piyesta, naiwan sa Jerusalem ang batang Jesus nang hindi namamalayan ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang kasama siya ng iba pang mga kasamahan, maghapon silang nakipaglakbay at noon nila hinahanap ang bata sa mga kamag-anakan nila at mga kakilala. Nang hindi na nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem sa paghahanap sa kanya. At sa ikatlong araw, natagpuan nila siya sa templo, nakaupong kasama ng mga guro at nakikinig at nagtatanong sa kanila. At namangha sa kanyang talino at mga sagot ang mga nakarinig sa kanya. Nagulat ang kanyang magulang pagkakita sa kanya at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin? Nagdusa nga ang iyong ama at ako habang hinahanap ka namin." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama?" Pero hindi nila naintindihan ang sinabi niya sa kanila. Kaya't bumaba siyang kasama nila pa Nazaret at patuloy siya sa pagiging masunurin sa kanila. Iningatan naman ng kanyang ina ang lahat ng ito sa kanyang puso. At umunlad si Jesus sa karunungan at edad at kagandahan loob sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Munting pagninilay. Ngayong linggo ay kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol na tinatawag natin Santo Niño. Kaya napakagandang pagnilayan ito dahil karamihan ng mga tao dito siguro sa Pilipinas at maging sa ibang bansa ay iniidolo nila ang batang Jesus. Napakaganda ng paliwanag dito. Kung titingnan natin ang larawan, ay nagpapakita ng hawak niya ang isang sentro na simbolo ng kapangyarihan. Mga hari o prinsipo lamang ang may sentro noon. Hawak din niya ang isang bola, ang mundo, at sa ibabaw ng bolay may krus. Dahil sa pamamagitan ng krus, iniligtas niya ang sanlibutan. Suot din niya ang korona at kapa. Dahil siya'y hari, siya'y walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Isang magandang
katangian na nakikita natin kay Jesus nang bata pa siya sa kanyang pagiging masunurin sa kanyang mga magulang at sa Diyos. Ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos ay unang nakikita sa pagsunod niya sa magulang at sa mga otoridad. Gayahin natin ang batang Jesus at maging abala rin tayo sa bahay ng ating Ama. Maaaring itanong natin sa ating sarili kung bakit natin siya hinahanap. Nawa sa debosyon natin sa Santo Niño, sa ating mahal na ina at sa iba pang mga santo, maging bukas tayo sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga dito, hindi ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking Ama? Hindi ito maunawaan ng iba. Ngunit, napakaganda ng ginawa ni Maria. Ang sabi ni Maria, iningatan naman ng kanyang inang si Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. So, ito po muna ang aking pagninilay at sana'y gabayan tayo ng poong Santo Niño sa ating paghanap ng pag-asa at sa ating mga panalangin. So ito po muna ang aking ibabahagi at maligayang kapistahan ng Santo Niño, Pit Senior sa ating lahat.